Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, higit 100,000 trabaho alok ng DOLE sa gaganaping job fair sa May 1. Bagong air-conditioned waiting room sa LRT1 Baclaran Station, bukas na sa publiko. KBP, ipinagdiwang ang ika-53 anibersaryo, nagsagawa ng medical mission sa isang paaralan sa Pasay City. Inasal, adobong manok, pasok sa world's best chicken dishes ayon sa Taste Atlas. PhilOil Pre-Season Cup, magbubukas sa May 17. At Ande Mesa, kinaronahang Miss Tourism Worldwide 2026. Sa ating unang The Better News ngayong araw, mahigit sa 100,000 bakanteng trabaho ang nakaabang sa mga aplikanteng dadalo sa gaganaping mga job fair sa Labor Day, May 1. Ayon sa Department of Labor and Deployment o DOLE, higit 1,000 local employers ang lalahok kung saan iba't ibang trabaho ang maaaring applyan. Ang buong detalye sa report na ito. Mahigit sa 100,000 mga trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment o DOLE na bubuksan ito sa buong bansa sa ilulunsad ng mga job fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day sa Mayo 1. Layunin ng inisyatiba na gawing mas madali ang oportunidad lalo na sa mga individual na wala pang trabaho. Tinukoy ng regional offices ng DOLE ang 88 job fair sites, karamihan ay nasa estratehikong lugar na matatagpuan sa mga mall upang matiyak ang madaling pag-access ng mga naghahanap ng trabaho. Nasa halos 1,300 local employers ang lalahok sa sabayang job fairs na may alok na higit 115,000 na bakanteng trabaho sa iba't ibang industriya. Kabilang sa iniaalok na trabaho ay nasa sektor ng wholesale at retail, manufacturing, construction, business process outsourcing at accommodation and food service sectors. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News naman para sa mga suki ng LRT. Mas magiging maginhawa na kasi ang inyong paghihintay ng tren sa LRT1 Baclaran Station. Yan ay dahil sa bagong bukas na air-conditioned waiting room para sa lahat ng mga pasahero. Layunin nito na maglaan ng preskong lugar para sa mga commuter habang naghihintay sa susunod na biyahe na swak, lalo na ngayong mainit ang panahon. Mayroon ring mga upuan sa loob ng pasilidad para naman sa mga senior citizen, buntis at persons with disabilities o PWDs. Batay sa anunsyo ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, simula pa lang ito ng planong pagtatayo pa ng karagdagang air-conditioned rooms sa iba pang LRT1 stations. Samantala, bilang selebrasyon ng kanilang ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag, pinangunahan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP ang isang medical mission sa isang paaralan sa Pasay City. At kasama rin sa mga nakibahagi sa aktibidad ay si MBC Media Group at 2026 KBP President na si Mr. Roberto S. Nicdao Jr. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Kasabay ng kanilang ika-53 taong anibersaryo, maagang good news din ang hatid ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga residente ng Pasay noong April 25. Kasama ang DZRH Operation Pulong, pinangunahan ng KBP ang Kandili ng Kalusugan KBP at 53 Medical Mission sa Juan Sumulong Elementary School. Handog ang ilang mga serbisyo gaya ng libreng gamot, salamin at mga diagnostic test. Kabilang sa mga dumalo ay ang mismong presidente ng MBC Media Group at KBP na si Mr. Roberto June Nicdao. Kayo'y masaya-masaya at napakaraming natin mga sa ating
sisihan, no? Opo. At tulungan at naman pa rin sa tulong. Taos-puso rin itong nagpasalamat sa iba't ibang partner organizations na tumulong upang mahandugan ng libreng serbisyo ang mga residente. Samantala, nakibahagi rin sa munting selebrasyon si Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiado. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga aspiring scholar ng bayan dahil inanunsyo na ang resulta ng University of the Philippines College Admission Test o UPCAT kung saan nasa mahigit 18,000 ang nakapasa ngayong taon. Ang mga detalye sa ulat ni Mika Ariara. Inilabas na ang resulta ng University of the Philippines College Admission Test o UPCAT para sa taong 2026 to 2027 kung saan mas marami ang nakapasa mula sa mga public school. Out of 147,437 applicants, 18,350 or 12.44% received admission notices. Ayon sa pamunuan ng UP, aabot sa 18,350 ang nakapasa ngayong taon, kabilang ang mga nasa waitlist mula sa higit 147,000 na nag-exam sa 117 testing centers sa buong bansa. Ito ay katumbas ng 12.44% ng kabuang applicants na mas mataas kumpara nakaraang taon na mas marami rin ang nag-exam para makapasok sa naturang universidad. Ayon kay UP President Angelo Jimenez, patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga nakapapasa mula sa pampublikong paaralan. Nakapagtala ito ng 57.1% public school qualifiers kumpara sa 55% noong nakaraang taon. Bukod dito, tumaas din ang bilang ng mga nakapasa mula sa probinsya, lalo na sa mga indigenous community at mga rehiyon ng Cordillera at Bangsamoro, dulot ng pagbubukas ng karagdagang testing centers. Nauna naman sa listahan ng mga nakapasa ang National Capital Region na may 29.68% na qualifiers na sinundan ng Calabarzon at Central Luzon. Samantala, UP din naman pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming admission notices na sinundan ng Los Baños at Manila Campus. Bibigyan naman ng hanggang May 16 ang mga nakapasa upang kumpirmahin ang kanilang enrollment at maging ganap na isang scholar ng bayan. Para sa DZRH TV, ito si Mika Arian, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi lang sa panlasa ng mga Pilipino patok ang mga pagkaing inasal at adobong manok dahil sa bagong listahang inilabas ng Taste Atlas, kabilang ang dalawa sa World's Best Chicken Dishes. Ang The Better News na yan ihatid sa atin ni Mili Borja. Patuloy na umaangat ang pagkain Pinoy sa global stage matapos kilalanin ang inasal at adobong manok sa pinakabagong April 2026 ranking ng Taste Atlas. Nanguna ang inasal na manok bilang best chicken dish sa Southeast Asia at umangat din sa ikatlong pwesto sa listahan ng World's Best Chicken Dishes. Sa naunang ranking noong November 2025, magugunitang nanguna rin ito sa rehiyon at pumesto sa ika-10 sa buong mundo. Kilala ang inasal na nagmula sa Western Visayas sa smoky na lasa at kakaibang timpla mula sa marinade na may suka, tanglad, bawang at luya na pinahiran pa ng annatto oil habang iniihaw. Samantala, kabilang din sa listahan ng adobong manok na pumwesto naman sa ika-6 sa Southeast Asia at ika-4 na po sa buong mundo. Isa ito sa pinakakilalang putahe ng bansa na may balanse ng alat, asim at konting tamis mula sa toyo, suka, bawang at iba pang sangkap. Ayon kay Dita Angara Matay ng Department of Tourism, mahalaga ang ganitong pagkilala sa pagpapalawak ng Filipino cuisine sa buong mundo. Dagdag pa niya, ang mga ganitong pagkilala ay nagbibigay ng oportunidad hindi lamang sa mga chef, kundi pati sa mga magsasaka at maliliit na negosyo na bahagi ng food industry ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nagbalik loob sa kanilang mga consumer ang isang international toilet brand bilang pagdiriwang ng kanilang ika-150 anibersaryo ngayong taon. Kabilang dito ang isinagawang raffle promo kung saan 3 ang maswerteng nagawi ng major prizes. Ang The Better News ihatid sa atin ni Dustin Bayog. Ipinagdiwang ng international toilet brand American Standard ang kanilang ika-150 anibersaryong pagbibigay ginhawa at dekalidad na produkto sa bawat tahanan kabilang na ang Pilipinas.
Katuwang ang Wilcon Depot, nagsagawa ito ng American Standard 150 raffle promotion noong Setyembre na karang taon kung saan nagpamigay ito ng ilang major prizes para sa mga mapapalad na Pilipino. Sa inilunsad na awarding ceremony ng April 15 sa Wilcon Depot branch sa Balintawak, nauwi ng from Naga City na si EJ Reyes ang grand prize na BYD Hybrid Electric Sedan. Nauwi naman ni Henderson Digon ang Iloilo Province ang Honda EM1 electric scooter habang si Sheena Kozak ng Zambales ang nakauwi na Smart Electric Foldable Bike. Ang nasabing raffle promo ay para ng American Standard para magpasalamat sa mga Pilipino na nagtitiwala sa kanilang mga produkto na hatid ay solusyon at ginhawa sa bawat bahay ng pamilyang Pilipino. Samantala patuloy ang American Standard sa pagbuo ng mga produkto na tiyak ay consumer-centric at sustainable upang maging solusyon at mapaganang buhay ng mga Pilipino sa loob ng kanilang tahanan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang pagkilala naman ng dalawang batikang broadcaster ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, sa nagdaang Gandingan Awards 2026. Ang mga detalye sa eksklusibong pagtutok ni James Galange. Muli rin naman binigyang pagkilala ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, sa 20 edisyon ng Gandingan Awards ng UP Community Broadcasters Society. Kung ano-ano mga yan sa report na ito. Tumunog na ang gandingan para sa mga alagad ng media sa 20th Gandingan Awards ng UP Community Broadcasters Society na ginanap sa University of the Philippines, Los Baños. At mula sa 20 nominasyon sa iba't ibang kategorya, 2 sa mga patikang broadcaster ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ang nabigyan ng pagkilala. Kung saan unang binigyang parangal ang anchor ng Special on Saturday na si Ginoong Cesar V. Chavez bilang Best AM Radio Program Host. Una, pagkilala ito hindi sa akin lang, sa buong institusyon ng Manila Broadcasting Company. Ibig sabihin, yung produktong ito ay sama-samang effort ng News Center, ng Manila Broadcasting Company at ng DCS. Ibig sabihin ito, higit pa nating paiigtingin ang pananaliksik at pagbabalita para yung ating inilalabas sa DCRH Radio and Television ay makabuluhan. And at the same time ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Sa programang ito, tinatalakay ang mga isyong panlipunan at pag-usapan ang mga proyektong ipinatutupad ng iba't ibang sangay ng pamahalaan na may ere na mahigit isang dekada sa himpilan. Samantala, sunod namang pinarangalan ng isa pang tanyag na radio personality na nakilala sa programa Magandang Umaga Pilipinas na si Angelo Palmones bilang Best News Anchor. Para kay Kuya Angel, patunay lamang anyo ito na mahalaga pa rin ang medium ng radyo para sa mga kabataan bilang sandigan sa pagkuha ng mahalagang impormasyon. Ito ay manifestation na ang kabataan pala may mga interest pa rin sa mga pagbabalita, and it's a realization para sa akin na ang radyo as a medium of information, lalong-lalo sa umaga, nananatiling buhay. Kahit na ang dami ng media platforms at nagsisilbing hindi lang panggising, but inspirasyon para sa mga kabataan na malaman kung ano mga nangyayari araw-araw. Ngayong taon, sumentro ang gandingan sa temang pakinggan, tinig ng kalikasan at amuri ng media na bigyang pansin ang pagprotekta sa kapaligiran, lalo na sa mga umano'y mapang abuso rito para sa sariling interes. Sa talumpati ni Ginoong Mark Lester Del Mundo Chico, founder ng UP Conference of Gandingan Awards, napag-ibayuhin pa ang lakas ng media na mas maipalaganap ang panawagan ng mga taong nasa laylayan. Ngunit sa punto pong ito, kailangan din nating maging tapat. Sa kabila ng ating mga pagsisikap, nananatiling malakas yung hatak ng medyang nakatuon sa aliw kaysa sa saysay. Hindi naman yun mali. O sa bilis kaysa sa lalim, sa ingay kaysa kabuluhan. Sa panahon ng disinformasyon, dulot ng politika o ng AI, maging krisis sa klima, mas nagiging mahalaga ang tanong, makikinig pa ba tayo? Do we still listen? Gayunpaman, ipinababatid ng DZRH sa publiko na asahan ng patuloy na paghahatid ng tapat at totoong balita sa radyo, telebisyon at maging sa digital world. Sa inyo, higit kaming nagsisikap na gumawa at magbalita, balita na may konteksto, balita na may background, timely, relevant, inaccurate information at binibigyan ng konteksto ito upang higit na maunawaan sapagkat ang objective natin, ang broadcast ay ang objective lagi nito ay gawing to keep the people well informed
para higit silang maging mapanuri at maging responsable at matalino sa kanilang pang-araw-araw na pagpapasya. Thank you so much. Nagsimulang prestiyosong Gandingan Awards ng UP Comrade Stock taong 2007 na layong kilalanin ng mga natatanging development-oriented media programs ng iba't ibang himpilan sa bansa. Para sa The Better News, ito si James Galaga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News naman sa mundo ng palakasan. Magbubukas na sa May 17 ang ika-19 na edisyon ng PhilOil Eco Oil Pre-Season Cup kung saan magtatapatan ang mga collegiate team mula UAAP at NCAA. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Magsisimula ng aksyon sa 19th edition ng PhilOil Eco Oil Pre-Season Cup sa May 17. Tampok ang pinakamabilis na collegiate teams mula sa UAAP at NCAA Philippines bilang paghahanda sa nalalapit na collegiate season. Hahabol sa ika-4 na sunod na pre-season title ang University of the Philippines Fighting Maroons na papasok sa torneo na may bagong lineup sa pangunguna ni VJ Pre. Hindi rin magpapahuli ang reigning UAAP champions na De La Salle Green Archers na pangungunahan ni Jacob Cortez at Mason Amos. Samantala, balik aksyon ng Ateneo Blue Eagles na may bagong muka sa katauhan ni Kiefer Alas habang bitbit ng San Beda Red Lions ang bandera ng NCAA sa pamumuno ni Nigel Gonzalez. Kasama rin sa kompetisyon ng Letran Knights na muling aasahan si Titing Manalili. Gagamit ang torneo ng single round robin format kung saan magkakahiwalay ang UAAP at NCAA teams sa group stage. Ang top 4 teams sa bawat grupo ay uusad sa crossover quarterfinals bago ang knockout rounds. Ang championship game ay nakatakda sa July 18. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News naman sa mundo ng pageant, nasungkit ng Pinay beauty queen na si Ann de Mesa ang titulo bilang Miss Tourism Worldwide 2026 na ginanap sa Malaysia. Yan at iba pang special awards na napanalunan ng ating kababayan sa report ng ating showbiz, Angel. Kinoronahang Miss Tourism Worldwide 2026 ang Pinay beauty queen na si Ann de Mesa. Wagi rin siya ng special awards gaya ng Best in National Costume, Best in Evening Gown at titulong Miss Celebrity sa pageant na ginanap sa Malaysia. Ang yellow gown ay nirampa ng Pinay beauty queen gawa ng designer na si Leo Almudal. Labis naman ang pasalamat ni de Mesa sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang Miss Tourism Worldwide journey. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nasungkit ng bansa ang Miss Tourism Worldwide crown. Una ay noong manalo rito si Zara Carbonell taong 2018. Maliban sa pagiging beauty queen, isa ring certified public accountant o CPA si Ann de Mesa. Samantala, first runner-up naman ang pambato ng Cameroon. Kasunod si Miss Estonia, habang third runner-up ang kinatawan ng Belgium at nagmula sa Thailand ang itinanghal na fourth runner-up sa Miss Tourism Worldwide 2026. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po nagtatapos ang aming paghatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.